Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Sanghaw at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 M-Band, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga saan man kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay July 1st, 2025, unang araw ng buwan ng Hulyo, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:35 ng umaga, pwedeng sasagohod sa aki. Narito ang isang balitang ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay isang marami kasi nagtatanong sa akin, ano po ba, doktora, kasama po ba kami? Dahil batay sa datos ng pamahalaan na sa mahigit kumulang 79,000 ng mga dayuhan ang naninirahan sa Pilipinas. Ang 40% na nasabing bilang ay nandito sa Metro Manila. Pinakamarami ang Chinese nationals, kasunod ng mga Indians at mula sa United States. Alam natin na ang kalusugan ay isang pangunahing pangangailangan ng lahat, Pilipino man o dayuhan. Kaya naman mahalagang maunawaan kung paano maaaring makinabang sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation ang mga foreign national na legal na ninirahan o nagtatrabaho sa bansa. Para pag-usapan niya, makakasama natin muli si Mr. Raymond Acoba. Siya po ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth National Capital Region. Good morning, Sir Raymond. Yes, magandang umaga, Doc Hilda. And magandang umaga rin po sa lahat po ng mga tagapakinig ngayon araw na to. So, long time no see, Doc Hilda. And, yes, kasi nakita ko po, laging schedule talaga po kayo dyan sa PhilHealth NCR. Opo, medyo napuno po yung aming schedule nung buwan po ng Hunyo. And pati pong pagpasok ngayon ng buwan ng July, no? Oh, by the way, it's July 1 na po, no? Napakabilis ng oras. Marami pa rin pong mga supresa ang PhilHealth, no? Para sa ating mga members. Makwento ko lang, Doc Hilda, last week po, bali umikot po kami sa mga private corporations po para po magbigay kami ng orientation patungkol po sa konsulta program. Kung okay lang sana, Doc Hilda, can I name the corporations? Yes. So pumunta kami sa Grab Philippines and plano po natin yung kanilang mga drivers, yung mga Grab drivers po, 2 wheels and 4 wheels, ay mapa-register natin bilang mga konsulta beneficiary. Ganun din, yung Move It po, ng mga drivers po, plano rin natin na ipasok sila. At umikot din po tayo sa Philippine Management Association of the Philippines, wherein it is composed of hundreds of private employers po, no? So mamaya naman po, meron kaming mga meetings with them, particularly po yung John Gokong Way Group po. Marami pong korporasyon yan para po maipasok din natin sa PhilHealth Consulta Program. And ganun nga po, Doc Hilda, it's either, ang gusto natin, it's either yung kanilang office clinic ay maging isang konsulta provider kung pwede, or kung hindi naman po, ma-endorse namin sila sa mga listed
konsulta package providers po natin. At para maalalayan po sila at makapture po sila. Ang importante, Doc Hilda, gusto natin ipaalam na meron na po tayong preventive program. Ito po yung konsulta program at gusto natin mapakinabangan agad-agad ng ating mga members. May sakit man or malusog, dapat po mapakinabangan po nila ito. Kung sa mga COVID corporation, dapat meron pa silang daan naka-standby na doctors and then nabanggit ko kanina kung meron pa silang mga laboratorio, pharmacy, kung hindi makikipag-ano na lang sila, makikipag-tie up na lang. Correct, Doc Hilda. Kung halimbawa, meron silang clinic at meron pong doctor na 8 to 5 naman po na nagtatrabaho every Mondays to Fridays, pwede po sila magpa-accredit. And pagdating po sa diagnostic or laboratory test and sa drugstore, as long as they enter into a service level agreement with the laboratory test facilities or sa mga drugstores, they can also be an accredited konsulta provider po. So they're looking into that kasi, Doc Hilda, ayon sa labor code, if a corporation has more than 1,000 employees, they have to establish an office clinic. And for that reason, why not gawin na lang po natin na konsulta provider yung kanilang office clinic para hindi na lumabas pa yung kanilang mga empleyado. May isang hotel sa Pasay, sikat na hotel. They have 15,000 employees. So what they did is ginawa na lang po nilang konsulta provider yung kanilang clinic po. Kapag meron na mga konsulta provider natin na laboratorio, and then makipag-usap sila, sabihin natin sa mga malalaking kumpanya, pero nararapat ba sila nandun sa certain area o pwede naman na kahit na kunwari sa NCR North, ito nasa South, pwede ba nilang puntahan? Okay. Pwede naman pong puntahan po yun. At yun nga po rin yung isang exploration na ginagawa po natin. Halimbawa lang po na hindi nga pwede yung kanilang clinic kasi wala ngang lab test. Pero meron naman silang agreement with that particular na lab test. Maaari po siyang maging accredited provider. By the way, Doc Hilda, we also went to Boysen. Opo, sa may Quezon City, pero it's near Chinese General Hospital. So nag-orient din po tayo dyan. Then nakita nila that one of the konsulta providers is Chinese Gen, and they're also looking at the possibility na makipag-usap sila sa Chinese Gen na para dun na lang po yung kanilang mga empleyado sa Chinese Gen po. At least kasi sa panahon ngayon, yung iba, nung nakakausap ko, yun kasi last year, naka-registered sila sa LGU. Ngayon, nakita na nila na may mga ospital na katulad na ng Chinese Gen. Sabi nila na 2025, sabi nila, lilipat na lang kami sa ospital kasi mas kompleto. Nandun na yung doktor, nandun na yung laboratory. So, ito naman na ina-allowed kapag kung the previous years na sa ibang facility sila, pwede sila lumipat sa panibagong facility basta year after. Yes, Doc. Yun po yung isang condition sa konsulta program. Para sa kalaman po ng publiko, kung ikaw ay isang konsulta registered beneficiary at nakapili ka ng isang konsulta facility or provider, naka-lock in ka dyan for 1 year. You cannot just transfer within the year, no? Sa ngayon kasi, Doc Hilda, hindi pa siya portable. Hindi siya tulad ng, yung konsulta, hindi siya tulad sa curative measures natin, no? Halimbawa, nagkasakit ka, na ospital ka, as long as na hospitalize ka sa mga accredited, PhilHealth accredited hospitals, wherever in the Philippines, makaka-avail ka. Pero dito sa konsulta program, tandaan natin, ito sa primary care program. So, kung halimbawa,
magpapakonsulta ka, naka-lock in ka lang sa isang konsulta provider. Magtatanong sila bakit ganon, hindi tulad ng curative measures natin. Kasi tandaan natin that this is a primary health care program wherein we want na ma-monitor natin yung kalusugan ng ating mga konsulta beneficiaries. And the practical way para ma-monitor natin yung kalusugan ng mga registered beneficiaries ay merong isang konsulta provider na nagbabantay po sa kalusugan ng kanyang mga captured registered konsulta beneficiaries. Dahil nga itong pinag-uusapan natin itong konsulta, which is talaga ito ang inaano ng PhilHealth, active ang PhilHealth. Kaya anong time nung pumunta kami sa St. Stephen High School, meron tayong mga foreign national na mga guro. So, yes. Meron Taiwan, may China, pero sila, working visa. So, ang tanong nila, pwede ba kami mag-enroll, mag-register dito sa konsulta? So, kaya yan ang reason kung bakit kita hinahanap dahil para pag-usapan natin ito. Sa tinatayang bilang ng 79,000 na mga foreigners national na sa bansa, sino-sino ang mga kwalipikado maging miyembro ng PhilHealth? Okay. Unang-una, maaari pong maging members ang ating mga foreigners po dito sa ating bansa. So, kaso kasama sila sa ilalim po ng Informal Economy Program po. So, naglabas na po tayo ng PhilHealth Circular patungkol po doon since 2017. So, ito po yung PhilHealth Circular number 3, year of 2017. Titled po, Foreign Citizens in the Philippines, Members of the Informal Economy, Accredited Healthcare, Enrollment of Foreign Nationals under the Informal Economy Program of the NHIP. So, malinaw naman po yan na pwede pong sumali sa programa pong PhilHealth yung ating mga foreign nationals na nagtatrabaho po dito o yung naninirahan po dito bilang retiree. Subalit, alamin po lang natin na meron pong mga specific provisions doon, Doc Hilda, na may mga qualifications doon na hindi sila or limitations na sinasabi doon sa ating PhilHealth Circular. So ano po yung mga limitations? Kinakalungkot ko, Doc Hilda, yung tanong mo kanina kung pwede silang sumali sa konsulta program. Sa ngayon po, hindi po. Ang ating konsulta program ay eksklusibo po para sa ating mga kababayan or sa ating mga Filipinos muna. At tandaan natin na nag-uumpisa pa lang din po yung ating konsulta program. So dapat bigyan nating prioridad yung ating mga kapwa Pilipino. So sila muna po ang unahin natin, yung mga Filipinos po ang ating bibigyan atensyon pagdating po sa programang konsulta. Maliban po doon, meron din pong mga limitasyon sa mga programa ng PhilHealth para sa ating mga foreign nationals. Tulad po ng Z-benefit packages, hindi po sila kasama doon. At halimbawa na confine abroad ang isang foreign national na member ng PhilHealth, hindi siya pwedeng maka-reimburse. Opo, kasi yung ating mga OFWs kung na-confine sa ibang bansa, nakaka-reimburse po sila kung sila po ay member ng PhilHealth. So ayun po ang ating mga limitasyon para sa programa. Subalit sa all case rates, yung inpatient benefits natin, outpatient benefits po natin, makaka-avail po sila. And para sa inyong kaalaman, the inpatient benefits we cover around and outpatient benefits, we cover around 9,000 cases. And nagtaas na rin naman po ng halos 95% yung ating mga premium contribution. Sorry, ating mga benefit packages, not the premium contribution. Ang premium contribution natin remains the same at 5% po
Opo. Subalit sa ating mga foreign nationals, iba ho yung kanilang premium contribution, no? Meron silang sariling set na premium contribution. So banggitin ko na po, no? Para sa mga foreign retirees po natin, kung sa mga retirees natin, kung sila po ay hindi nakalista sa Philippine Retirement Authority, nasa 17,000 pesos per annum. Pero kung halimbawa yung foreign retirees ay registered naman po sa Philippine Retirement Authority, nasa 15,000 pesos po. Kung naka-register sila sa PRA, 15,000. 15 lamang po. Per annum yan. Per annum. Ito po ba'y kasama ang anak, ang mga asawa-anak niya? Yes. Pwede rin i-declare yung mga dependents, no? So, pwede niya i-declare yung kanyang Filipino spouse and children below 21 years old. Pwede niya i-declare po yan. Or pwede rin po niya i-declare yung foreign spouse niya or one of their children below 21 years old who is not a Filipino citizen. What if kung ang asawa niya ay Filipino o Filipina? Pwede bang balik ka rin? Halimbawa, Filipino ang member, tas asawa niya ay foreigner. Let's say, kunwari, ang spouse ay Filipino o Filipina. So, basta isa sa kanila ay foreign national. So, pwede ba yung kung sino Filipino, yun ang magiging primary, tapos yung foreign national ang magiging dependent? Hindi po pwede yun. Opo. Hindi pwede. In that case, hindi po pwede yun. That you cannot declare a foreign spouse as a dependent. Pero halimbawa, you are the foreigner, you can declare your Filipino spouse. And also, kung halimbawa yung mag-asawa ay foreigners, foreigner as a spouse. The foreigner can declare yung kanyang foreigner spouse also as a dependent. Opo. Pero the Filipino member cannot declare the foreign spouse as a dependent. Opo. So, ang Filipino, basta kung isa sa kanila ay Filipino, hindi po pwede yung Filipino, alin sa kanila, let's say, magiging primary member, tapos gagawin niya, dependent, yung kanyang foreign spouse. Hindi pwede yan. Yun lang po, hindi pwede po yan. Opo. Kasi yan ay sa mga katanungan na marami nagtatanong. Kasi napalitan kasi nila na maraming magaganda na kasi ngayon ang mga benefits na binibigay ng PhilHealth, lalo na itong konsulta. So, nung time sabi ko, di pa kami sure kung kasama ang mga foreign national kahit na sila ay may working visa. So, for the meantime, mga Filipino citizen lang muna. Wala muna foreign national. Pero may pagkakataon ba na maisasali pa rin ba sila? Tignan natin po kasi sa ngayon po yung ating circular since 2017 hindi pa nagbabago, Doc Hilda, at wala pang amendment, no? So sa ngayon po malinaw na sinasabi that the qualified dependents, no, para kung siya ay isang foreign national member, PhilHealth member, yung Filipino spouse and children below 21 years old. Or yung isa lang po, no, it's either yung foreign spouse, pwede niyang i-declare, yung foreign national member can declare yung foreign spouse, or one of their children na may edad na 21 years old or below. So iba po, no, yung mga qualified dependents ng isang foreigner compared sa Filipinos po. Kung isang foreign national, sabi natin meron na siyang 120 contribution. So, and then, pagdating ng pag na-reach na nila yung senior age, meron din ba silang katulad sa amin na tinatawag natin na lifetime member? O pwede na ba sila maging qualified senior
as a senior citizen na hindi na nila kailangan mag-continue sa pag-contribute sa PhilHealth? Okay. That's a good question, ano? Unahin muna natin, Doc Hilda, na ano yung difference, no, ng isang lifetime member and ng isang senior citizen member. Yung sa lifetime member, meron pong mga requisites yan. Unang-una, dapat nasa edad ka ng 60 years old. Second, nakapaghulog ka sa PhilHealth for at least 120 monthly premium contributions. Kahit staggered po yung payment as long as sumatotal po na 120 yung PhilHealth premium contributions niya during his or her lifetime, no? And third, dapat retired na siya or pensionado. So yan po yung lifetime member. Yung requisite na yan, magiging lifetime member ka na kung nasatisfy mo yung tatlong yon. You are no longer employed, you are 60 years old, at may 120 PhilHealth premium contributions ka na nahulog during your lifetime. So yan po, magiging lifetime member ka na. Yung sa senior citizen, napakasimple lang. As long as you are a Filipino senior citizen, you are at the age of 60, at hindi ka naghahanap buhay or pensionado ka na o retirado, kahit wala kang 120 PhilHealth premium contributions, magiging member ka na ng PhilHealth sa ilalim po ng senior citizen program. Okay? Ngayon, ang tanong, halimbawa, yung isang foreigner ay umabot na sa edad na 60 years old, retirado na siya. Oo. Pwede ba siya maging... May 120 contribution din. May ilan yung contribution niya? More than 120. Naka more than 120 siya. Pwede ba siya maging lifetime member or pwede ba siya maging senior citizen member ng PhilHealth? Okay. Pwede siya maging lifetime member ng PhilHealth for the reason na meron siyang 120 PhilHealth premium contributions. Opo. So, dun siya papasok. Opo, dun sa lifetime member. Pero halimbawa, senior citizen siya at retirado siya pero wala siyang hulog sa PhilHealth or hindi umabot ng 120 PhilHealth premium contributions yung kanyang hulog, hindi siya maaari maging lifetime member at hindi rin siya talaga pwedeng pumasok sa Senior Citizen Act na programa ng PhilHealth, ng gobyerno natin. So, yung mandatory PhilHealth coverage para sa mga senior citizen shall not apply to a foreigner po. Para sa mga Filipinos lamang po yun. So at least sa mga foreign national, pagka tuloy-tuloy ang paghulog nila, hanggang ma-reach lang nila 120, at the age of 60, o sabihin na at the age of 65, nakabuo sila ng 120, hindi na nila kailangan na maghulog pa at qualified na sila sa benepisyo, pero limited pa rin. Hindi siya wala pa rin siya pasok, hindi pa rin siya pasok sa ZBED. Hindi pa rin po. At pero pasok siya, linawin natin, pasok siya sa lifetime member program ng PhilHealth. Hindi po dun sa senior citizen program. Dun lang kasi siya pwede sa lifetime member program. Magtatanong sila, Doc Hilda, bakit ganun? Ano? What's the difference, no? Yung Senior Citizen Act kasi, siya yung nagsabi, yun yung Enhanced Senior Citizen Act, yung batas, no? Siya nagsabi that all Filipino senior citizens shall be covered by PhilHealth. So malinaw doon that Filipinos po yun. Hindi po sinabi na kasama po ang foreigners. And yung pondo po, ang naguhulog kasi ng pondo ng premium contributions dun sa Senior Citizens Act na PhilHealth mandatory coverage ay yung ating gobyerno kasi nagmumula yan sa General Appropriations Act. Nagmumula yan sa sin tax. Samantala, dun naman po sa lifetime member, nagmumula naman po yung pondo sa PhilHealth Fund po kasi may premium contributions na involved dun na 120 PhilHealth premium contributions. So yun po yung pagkakaiba. Kasi paminsan na sobrang similar naman po kasi kaya nagiging confusing yung difference ng lifetime and ng senior citizen program. Pero ulitin ko, Sir Raymond, kapag ka isang foreign national na lifetime member, the same pa ang makukuha niyang benepisyo sa Filipinos, sa
Same na. Pero bakit Yes. Yes, pero sabi mo, same yung ano, in general po the same. With the exception, may exemption po 'yan. Yung Z benefit package, yes, yung pa rin, wala pa rin. And reimbursement for confinement abroad po. Opo. So yung dalawa lang ang nawala. At meron pa isa po, yung special privileges natin para sa mga women about to give birth po. What Ayun, ano naman, kapag ka meron foreign national na nakaroon ng CKD o chronic kidney disease, qualified din ba sila sa 156 session ng hemodialysis? CKD po is under Z benefit package po. So, hindi po siya kasama. Hindi din siya kasama. So, alamin po natin what are those Z benefit packages. Marami rin po siya, pero not as much as the all case rates. Kasi yung all case rates, we have 9,000 cases. Samantala sa Z benefit, hindi nga yata umabot ng 50 or 100 yata. So lahat ng Z benefits na lahat ng Z ben, hindi kasama ang mga foreign national. Yes. Ang meron kasama lang sila sa mga all case rate. Yes, which is pwede na rin yung kesa sa wala. Opo, mataas na rin po yung all case rates natin. Nag-increase ng 95%. Tapos may mga rationalized case rate pa na mas mataas pa sa 95% tulad ng high-risk pneumonia, nag-increase ng 181%. So nasa around 90,000 na siya. Opo, yung top 10 medical conditions natin, halos lahat ay halos nag-increase yung iba ng more than 100% po. Yung dengue, nag-increase katulad ng Sir Raymond, katulad ng kunwari, meron silang mga procedure like ngayon, ang dami nagpapa-endoscopy o colonoscopy, yun ay pwede i-deduct sa kanilang hospital bill. As long as they are confined because of an illness and during the time of confinement, kinailangan yun, mababawas po yan. Meron siyang case rate po. Pero as outpatient? Sa outpatient, yes, hindi naman kasama sa Z benefit yan. Yes. We have outpatient tulad po ng radiotherapy, chemotherapy, minor surgical procedures done in an operating room complex, cataract extraction. So those are outpatient benefits. And it's clear naman po sa circular na pag all case rates, kasama po dyan ang ating mga foreigners po. Yan. At least marami pa rin sa mga foreign nationals na makakapag-avail. Yung nga lang, ang kanilang monthly contribution ay mas mataas, 17,000. Kung hindi sila registered under sa PRA. That's yearly po yan. Hindi siya monthly. Yes, yearly. Yearly po yan. Pero ang 17,000 ba nila dapat isang bayad, hindi hulugan? Meron pong mode of payment yan. They can pay installment po, pero quarterly, semi-annual or every 6 months or annually. So may option po sila. So ulitin ko po, pwede pong every 3 months, every 6 months or 1 year. And then meron tayong ditong nilabas na ang PhilHealth ay sasailalim sa reorganization upang mapahusay ang serbisyo. Ano masasabi po ninyo dito, Sir Raymond? Unang-una, it's about time. Opo. Kasi ang dami na nating Filipinos. Lumaki na po yung population natin. I believe nasa 100, ilan na ba tayo, Doc? 111 million? Opo. Ang last time po nag-reorg ang PhilHealth is 2007 pa. So, almost 20 years ago. And hindi po dumami yung personnel namin. Dumadami po yung programa. Lumaki po yung mga trabaho. No? Dumami rin yung programa, dumami yung trabaho. Pero yung mga tauhan ng PhilHealth, still the same, tapos tumatanda pa. So it's about time talaga na kailangan na po yung reorganization para po ma-reinforce muli ang PhilHealth Corporation at mas mapatupad natin, mas maayos ang Universal Healthcare Law po.
Pero sa tingin mo, kailan kaya ito magsisimula? Kasi naririnig ko na yan eh. Doc Hilda, we are all praying na as soon as possible, opo, na mapatupad na rin po yung ating reorganization para po mas maganda ho yung dumami po yung ating mga empleyado at para mas mapaganda natin yung serbisyo. At tulad nga ng sinabi ng ating bagong presidente, si Dr. Edwin Mercado, gusto niya kasi meron tayong mantra. Actually, gusto na talaga ng PhilHealth ito. Dapat mabilis po, no, ang ating serbisyo sa mga members and mabilis din tayo sa ating mga obligasyon sa mga healthcare providers. Gusto rin po natin na patas ang ating pagbibigay serbisyo po, no, sa ating mga members and sa mga stakeholders. And lastly, dapat ang PhilHealth ay mapagkakatiwalaan lagi. And ang isa para magawa natin yung tatlong mantra na nabanggit po ng ating presidente, dapat po magkaroon po talaga ng reorganization po para mas mapabilis natin talaga yung ating serbisyo sa ating mga members and stakeholders, of course. Kasi nasa isip na rin natin lagi yung ating mga service providers. Sila po yung ating mga doctors, at mga hospitals po and other medical workers po. Pero para sa iyo as empleyado ng PhilHealth, pabor ba sa iyo itong reorganization? Nilalagay mo ka sa limelight, Doc, ha? Hindi, parang lang. Di ba ito po ba parang lahat ay siyempre ito ay lahat aabante, mapopromote. O kaya naman, yung mga nasa tinatawag ng job order, magiging permanente na. Basta kung meron silang civil service. Yes, I'm praying, Doc Hilda, that with this reorganization, all of the job order workers, especially our casual workers, ay mabigyan po ng item, no? At maging regular na rin po sila para mas ganahan din po yung ating mga personnel po sa pagtatrabaho sa PhilHealth. Opo. Kasi talagang totoo lang, Doc Hilda, ang dami na talaga naming trabaho dito. Even on a Saturday and Sundays, nagtatrabaho po yung ating mga frontline PhilHealth workers. Particularly po yung mga local health insurance office na PhilHealth employees po natin, mga kasama natin. Sila po yung madalas na bumababa po sa mga paaralan, bumababa sa mga barangay para po ma-push natin itong konsulta program. And yun nga, Doc Hilda, yun po yung target kasi namin. It's not enough kasi na maano natin, no? Na ma-register natin bilang konsulta beneficiary yung ating mga members. Kailangan may first patient encounter na. Yun po yung bilang natin ngayon. And nakakalungkot po na dito po sa amin sa National Capital Region, kulang na kulang pa rin po, no, yung ating mga first patient encounter. Out of the registered beneficiaries, halimbawa lang po, no, sa NCR North, we have ang target natin ng mga FPEs around 1,099,000. Pero ang ating na kuha is around 11% pa lang po noon. So kulang na kulang po talaga yung ating yung ating effort, no, para sa FPE. Opo. So kasi yung nag-FPE, Doc Hilda, is our konsulta providers, hindi na actually PhilHealth yun. Opo. So we need more konsulta providers and we need to coordinate pa po, no, and tie up with more konsulta providers para mapabilis natin yung ating first patient encounter. Opo. Kasi para sa kalaman po ng ating mga members, kung kayo ay konsulta beneficiary, kulang pa yun. Dapat magpa-check up na kayo sa inyong napiling konsulta provider para makuha ang inyong health profile.
And just by doing that, Doc Hilda, first, you help yourself kasi yung iyong kalusugan ay mababantayan. Not only your kalusugan, but yung kalusugan din ng iyong mga mahal sa buhay, yung inyong mga dependents, yung inyong asawa at mga anak. Second po na maganda or benefit po, pag kayo ay nagpa-check up, first patient encounter, mabibigyan natin ng PhilHealth Capitation Fund ang inyong konsulta provider. So that konsulta provider, makakatanggap po siya ng capitation fund para po mas mapaganda niya ang kanyang serbisyo na pangkalusugan para sa mga komunidad po natin. Ang mammogram po ba ay kasama na ba sa konsulta o ano pa, pinag-uusapan pa? Kasama na po yung konsulta sa mammogram. So, dati kasi 13 lang po sila. And nung buwan ng Women's Month po, that's on March po, no? So, in-announce na po na sinama na rin po ang mammogram sa konsulta. And maganda rin na malaman po ng mga members natin na sa konsulta, tataas na rin po yung ating, or dadami, yung number of medicines na pwede po natin ma-avail sa konsulta program. From 21 medicines, pwede po umabot up to 53 medicines po. Okay. Pero yung yung 21 to 53 na medicines, ito naman hindi naman nila pwedeng gawin monthly na lagi sila hihingi, let's say, kunwari, for their maintenance, kakayanin ba ng konsulta facility? Yun ang isang crucial po sa konsulta program. Kailangan po maintindihan ng isang konsulta provider na kailangan na risk-based program ang PhilHealth konsulta program. So it's a risk-based program, which means na it depends upon the assessment of the doctor kung kinakailangan niya magpa-lab test or kung kailangan niya mag-prescribe ng gamot. Okay? So nasa ano rin to nasa utilization management po. And tandaan po natin that's why it's better na mas marami pong members kasama ang dependents na magpa-register bilang isang konsulta beneficiary para mas malaki po yung PhilHealth Capitation Fund. And tandaan po natin na let us not be selective kasi ang nangyayari po rito, kaya kasama rito sa konsulta program yung mga malulusog. So mas maganda kung mas marami pong mga malulusog din isama rito. Wag naman po yung puro may sakit lang isama. Talagang malulugi talaga yung isang konsulta provider. Kaya pangkalahatan po talaga ito. Ito po yung kasagutan natin sa population coverage, no, that all Filipinos ay dapat makasali rito sa konsulta program. At halimbawa sa isang workforce, Doc Hilda, sa isang corporation, let us say may office clinic sila, may isang konsulta provider sila sa isang opisina, and nakita nila na 10% of their employees na registered sa kanilang konsulta provider ay laging may sakit. Well, that's ano na rin po yan, red flag na rin po yun, ano? Na parang parang may problema kasi bakit out of 100, 10 laging may sakit. Pero ang kagandahan naman doon, sa halimbawa, yung 100 na personnel nila, tapos 10 laging may sakit, yung remaining 90 na malulusog, yung pondo nila ang sasagot doon sa 10 sakitin nasa empleyado. Ganun po ang ating style, no? Para ma-utilize po ng tama yung capitation fund. Ang pagkakaintindi kasi minsan ng mga pagkakaintindi po, no, sa capitation fund, kasi sabi ron 1,700 per individual. Pag lumampas ka na ng 1,700, wala ka na makukuha. Ganun po kasi yung pagkakaintindi. Tandaan natin that PhilHealth is a social insurance based on social solidarity, based on social equity and social justice. So,
tulong-tulong po tayo dito. So yung mga may sakit, tutulungan po ng mga malulusog. Tapos ganun din po, yung mga less fortunate o yung mga mahihirap natin ng mga kababayan ay tutulungan o sasagutin po ng mga may kaya natin ng mga kababayan po. So parang ganun po. So in the end, the consulta provider still has to manage po yung utilization po ng ating mga services sa isang consulta provider. Kapag ka sila ay the first patient encounter, pwede na rin ba after that diretso na pa-check up na? Kasi minsan alam mo naman yung iba talagang either ayaw talaga magpa-check up o kaya iba naman kaya ayaw ay dahil natatakot sa sasabihin ng doktor. That's one of our reasons no bakit na meron tayong konsulta. Iniiwasan natin na the only time na magpapa-check up kasi hindi na matiis yung sakit o malubha na yung sakit, no? Gusto natin wala pang sakit, magpa-check up ka na. And yung isang mentalidad na dapat baguhin din natin, Doc Hilda, no? Kasi alam mo naman kahit ako po, no, kung kailan masakit na yung ngipin, saka lang magpapadentista. Pero kailangan every 6 months pala ay kailangan pumunta ka sa dentista para po magpa-check. Ganun din po yung sa konsulta. Yun po yung gusto natin na gawin. So, yun po yung payo natin. At tandaan natin, Doc Hilda, halimbawa may sakit siya, pumunta siya sa consulta provider. Yung one of the obligations din ng isang consulta provider is to refer the member sa mga secondary or tertiary hospital. Tandaan natin that the consulta provider is the gatekeeper and the patient navigator. Kasi kung halimbawa hindi na siya pang primary care, complicated na yung case niya, i-refer siya ngayon sa secondary or tertiary hospital. At panibagong benepisyo na ang papasok doon. It's either all case rates, yung inpatient benefits natin, outpatient benefits, or yung mga SDG-related na benefits po natin, or even Z benefit po. So panibagong benepisyo yan. And tandaan din natin, Doc Hilda, that the consulta program, it's additional benefit. Walang dagdag premium contribution po tayo dito. Dagdag benepisyo ang binibigay po natin sa ating mga members. Kaya nga talaga so far based sa nakikita po nino sa loob ng 3 taon, mas marami na nakakagusto dito sa konsulta na ginagawa ng PhilHealth. Ang nakakatuwa, Doc Hilda, kasi sa totoo lang, with the number of population natin, halimbawa dito sa NCR and Rizal, we are 17 million. As of now, parang nasa 500 pa rin po yung ating healthcare providers or consulta providers. We need around 800 consulta providers to cover lahat ng 17 million. So, ang nakakatuwa naman dito, Doc Hilda, yung private sector ngayon, naintindihan na po nila yung konsulta. That's why marami na rin po sa private sector ang nagpapa-accredit bilang konsulta provider. At the same time, Doc Hilda, aminin natin or hindi, there are yung nasa working class, they rather go to a private health konsulta provider instead of going to the public konsulta provider. Opo. Kaya kung dumami po yung ating private na konsulta provider, mas marami pong magpapa-register doon. Lalong-lalo na yung mga nasa working class po. Kasi iniiwan na lang po natin sa mga indigent, sa mga 4Ps, yung paggamit po nila sa mga public health centers natin po. Kaya nga dito nga sa PhilHealth at marami na rin na ngayon nasasabi na at nagkikwentuhan na ay nako kung sila daw ay na-admit sa ospital, kikita na raw nila na malaki na rin daw ang deduction mula sa PhilHealth. Kasi yun ang inaabangan lagi, di ba? Bago sila magpa-discharge, hindi nila mag-fill up ng PhilHealth form, and then papirmahin doon sa attending physician. And then, tapos pag nakikita nila
wow, malaki na rin daw ang naitutulong ng PhilHealth nung mabawasan yung babayarin nila sa mga hospital bills. Opo, Doc Hilda. And payo ko rin po sa ating mga members na kung may oras sila, please check our website sa www.philhealth.gov.ph. Nandun din po yung mga all case rates natin. So halimbawa na dengue severe ka, gusto mo malaman magkano yung pakete mo, makikita mo yan sa website natin. Tapos, ito rin, alam naman po natin, information is power, no? So, at least, halimbawa, nakita nyo, appendectomy yung findings ni doktor, alam nyo na rin po, ibubunggo niya ngayon sa benefit package ng PhilHealth kung magkano yung pwede niya ma-avail under appendectomy po. So, kasi ba ang all case rate nasa 9,000 plus eh. So, marami talaga basta once na nagkano sila, ang mapapayo natin sa mga nakikinig at na manonood, na lagi niyo tatanungin, meron po ba ako makukuha ang deduction sa PhilHealth? Kasi iba, meron ako nakilala na hindi daw nila alam na merong PhilHealth deduction. So, ano ginagawa ninyo? Adi nagbabayad kami kung ano nakalabas sa ano. Never daw nag-inform sa kanila na meron palang PhilHealth. So sabi ko, ay bakit din nyo, kaya sabi ko, lagi kayong manood sa programa ko o tumutok kayo sa YouTube channel na Hilda Ong. Meron ako isang friend na naging senior na siya. Sabi niya, alam mo, wala nung kami ay before hanggang sa nag-senior na kami, tapos yung asawa niya ay sakitin pa. Maraming klaseng sakit na meron, nakaroon ng cancer, and then basta tatlong. Tapos never daw sila nag-apply ng ditong senior. Kaya nagulat siya. Sabi ko, dito ka pinanganak, Filipino citizen ka, bakit di mo alam yung tungkol sa PhilHealth? Kaya yan ang nakakalungkot na marami pa rin na hindi alam na maraming benepisyo ang binibigay ng PhilHealth. Yes, tama yan, Doc Hilda. Last year, nag-increase tayo ng 30% sa mga benepisyo natin, package. This year, nag-increase again, 50%. Ng benefit package natin. So, marami talaga, no, ang good news yung PhilHealth. Kaya tama yung Doc Hilda. Dapat po makinig yung ating mga members dito sa programang Agarang Serbisyo. Kasi ang nalalaman lang po nila sa PhilHealth, mga bad news or yung mga intriga or yung mga negative issues. Kaya kung makinig sila sa atin, puro positive news po ang makukuha nila mula po sa PhilHealth. Positive vibes lang po tayo. Okay, alam mo ba Sir Raymond, kapag meron kami mga, let's say, meron kami mga event, katulad doon sa konsulta, habang yung mga guro ay nakaupo, naghihintay na kanilang turn para sa FPE, at para sila malibang, ako na lang ang nagkikwento tungkol about PhilHealth. Ako taga-explain. Thank you, Doc. And then meron siyempre may mga Chinese teachers na hindi nila maintindihan. So, Tagalog-Chinese, ini-explain ko. Sabi, meron bang tanong? Isa-isa ako, sinasagot ko. Buti na lang, marami ako natutunan kay Sir Raymond, kaya kaya mo sagutin. Salamat, Doc Hilda. Kaya po. Kaya maraming salamat po, Sir Raymond. Ano po ba yung mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayon? Opo, unang-una, hindi po titigil lang PhilHealth, no, sa mga benepisyo naman nakukuha nyo. Meron tayong mga bagong benepisyo uli. Naglabas po tayo yung mental health package. Nakakalungkot, Doc Hilda, pero marami hong nakakaproblemang mga, lalo-lalo na sa mga kabataan, no, patungkol sa mental health problems, no. Pero ang PhilHealth po, meron na tayong mental health package. And meron na rin po tayo outpatient emergency care benefit package po. So ito po yung mga na pupunta sa ospital for emergency reasons pero hindi kailangan ma-confine, no, for at least 24 hours. Meron pa ring benepisyo kayong makukuha mula sa PhilHealth. Yan po yung outpatient emergency benefit package po natin. And of course, gusto rin po natin na paalala sa ating mga members na hindi po enough ngayon na maging PhilHealth member. Pag PhilHealth member ka, magpa-konsulta, register ka na rin, no? Para maging konsulta beneficiary ka na
At pag naging consulta beneficiary ka na, magpa-check up na po kayo, magpa-consulta na kayo, pumunta na kayo sa napili niyong consulta provider para magkaroon na kayo ng first patient encounter at nandun na rin po yung health screening assessment po. Okay? So, yun lamang po. Kung meron pa silang mga katanungan, you can always call us sa aming PhilHealth Healthline dito po sa number nito sa 8662-2588. Again, it's 8662-2588, or you can visit our website sa www.philhealth.gov.ph. So with that, maraming salamat po and magandang umaga po sa ating lahat. Yes po, magandang umaga po Sir Raymond at maraming salamat po. Naway ay magsilbing inspirasyon ito upang mas paintingin pa ng itong hagbangin nito tungo sa mas malusog, mas ligtas at mas handang henerasyon ng mga bata at kabataan Pilipino. Kasi gusto natin habang mga bata, habang lumalaki sila, alam na nila na meron PhilHealth at the age of 21, dapat sila din ay magparehistro na para sama-sama natin itaguyod ang edukasyon at kalusugan bilang haligi ng kinabukasan. Kaya maraming salamat po at maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang-Martes na edisyon ng programa nag-aatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At sa ito po ay inuulit ko po sa mga foreign national, pwede po kayo maging kabahagi ng PhilHealth. Yung nga lang, di lang kayo kasama lamang sa Z benefits. Pero kung sa all case rate, tapos kung na-admit sa hospital, ay malaking maitutulong kung kayo ay miyembro po ng PhilHealth. And then sa mga foreign national, yung sa mga hindi nakapanood, napakinggan kanina, kapag kayo ay isang foreign national, pero nakapaghulog na kayo ng 120 contribution or more than 120 contribution, pwede po kayo mag-apply ng lifetime member. Kapag sinabing lifetime member, hindi na ninyo kinakailangan na maghulog na ng monthly contribution o yearly contribution ng 17,000. Kapag kayo ay lifetime member, qualified na po kayo. Yung nga lang, ganun pa rin. Anong benepisyo na nakukuha po ninyo, yung before kayo naging senior, ganun pa rin ang makukuha nyo. Hindi lang kayo kasama sa Z benefits. Yung Z-Ben, yung let's say, yung hemodialysis, yung napakit kanina, hindi kayo kasama sa hemodialysis, hindi rin kayo kasama sa yung sa CABG, yung open heart surgery, o kaya naman, hindi rin kayo kasama sa yung marami po kasi Z-Ben yung kidney transplant, hindi rin po kasama. Pero yung iba, meron naman. Mas marami naman ang naibibigay na benefits ang PhilHealth, 9,000 plus. So kapag kayo na-operahan, pwede yan kasama. Kayo na nagpa-procedure, nagka-colonoscopy, minor man o major surgery, ito lahat po ay kasama. Kaya sa ngalan ng aking writer-researcher na si William Maglente, ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ay yung Agaran Serbisyo Lady na naghahangad ng isang maganda at makabulang araw para sa iyo at sa iyong samahan sa buhay. Bye!